mainit na balita ngayong tanghali. Advance party ng Atin Ito civilian mission nakarating na sa Bajo de Masinloc sa kabila ng tangkang pangaharang ng mga barko ng China. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumiyahe ng Iligan City para maghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang apektado ng El Niño phenomenon. Grupo ng Manibela at Piston nagprotesta sa LTFRB upang tuligsain ang panghuhuli sa mga unconsolidated na jeep. Office of the Solicitor General, posible ring imbestigahan ang issue ng identity at umano'y ugnayan ni Mayor Alice Guo sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. At mga minero sa Dalikno, Itogon, Benguet nagsagawa ng kilos protesta matapos na ipatigil ng Mines and Geosciences Bureau ang pagmimina sa lugar. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, May 16, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Muling namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na apektado ng El Niño phenomenon. Sa pagkakataong ito ay bumisita naman ang Pangulo sa Iligan City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, anong mga tulong ang ipinaabot ng Pangulo sa mga kababayan natin sa Iligan City? Yes, Ella, iba't ibang tulong ang ipinamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng El Niño phenomenon sa Region 10. Kanina, nasa Iligan City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan namahagi siya ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso sa kada benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Bukod pa ito sa tulong na ipinamahagi ng DSWD at Agri Department. Tiniyak ni PBBM na patuloy na isusulong ang mga proyekto na makapagpapaunlad sa Mindanao. Ilan lamang sa ating mga prioridad na proyekto ay ang 8 bilyong piso na Pangil Bay Bridge na magkokonekta sa Tangub, Misamis Occidental at tubod dito sa Lanao del Norte. Dagdag po rito, nakapaglabas na tayo ng halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road. Nakatanggap ang lokal na pamahalaan ng Iligan City ng 10.5 million pesos mula sa tanggapan ng Pangulo. 13.9 million naman sa probinsya ng Lanao del Norte at 24.3 million naman sa Misamis Occidental. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Mananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, marami pang dapat gawin upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng tertiary education sa lahat ng state colleges at universities sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili ang pagnanais ng administrasyon na matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Katunayan ay sa Pangulo ngayong taon naglaan ang gobyerno ng 134 billion pesos para sa mga SUCs upang mas maraming mga estudyante ang makinabang sa libreng edukasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, anuman ang inilalaan na pondo ng pamahalaan sa edukasyon ay hindi dapat ituring na gastusin kundi isang pamumuhunan o investment para sa bansa at sa kinabukasan. Binigyan diin din ng Pangulo ang halaga na mabigyan ng kaukulang edukasyon ang mga estudyante. The battle to win the future is waged in today's schools, where we should arm our young men and women with the right skills to not only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Ayon pa kay PBBM, marami pang kailangang gawin upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng mga universidad at kolehiyo. Times Higher Education 2024 Asia University Rankings
Unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Kaugnay ng pagbibigay prioridad sa sektor ng edukasyon, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board na pinangungunahan ni Pangulong Marcos ang 30.5 billion pesos para sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools o ISRS project ng Department of Education. Layo nito na makumpuni at maitayo ang mga pasilidad ng eskwelahan sa labas ng Metro Manila na nasalanta ng kalamidad. Ipapatupad ang proyekto mula 2025 hanggang 2029 sa mga eskwelahan na nasira ng iba't ibang kalamidad mula 2019 hanggang 2023. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang 1,282 na eskwelahan sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaprobahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng Universal Social Pension para sa lahat ng mga senior citizens sa bansa. Ayon sa sponsor ng batas na si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, gagawing mandatory ng panukalang batas ang social pension sa lahat ng senior citizens. Sa kasalukuyan, nakatanggap na ng 1,000 piso buwan-buwan ang mga indigent na senior citizen. Sa ilalim ng panukala, ang mga senior citizen na hindi pa bahagi ng programa ay tatanggap ng 500 pesos kada buwan. Ipinababalik na sa Bureau of Treasury ang hindi nagamit na government subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig ng House Committee on Health, natuklasang bilyong-bilyong piso ang halaga ng sobrang pondo ng State Health Insurer. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licod. Ibabalik na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang hindi nagamit na government subsidy ng State Health Insurer. Sa isinagawang pagdinig sa Kamara, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na napagkasunduan ito kamakailan ng PhilHealth Board. Natuklasan ng sobra-sobrang pondo sa pagdinig ng House Committee on Health kaugnay ng mga panukalang amyendahan ang Universal Healthcare Act o Republic Act No. 11223. Inatasan na rin ng PhilHealth Management na ibalik ang nasa 89.9 billion pesos na halaga ng hindi nagamit na government subsidy. Ayon sa PhilHealth, naisauli na sa Bureau of Treasury ang nasa 20 billion pesos noong Biyernes, May 10. Kwenestyon naman ng mga mambabatas kung bakit hindi maibalik agad ng PhilHealth ng buo ang hindi nagamit na pondo. Most of these funds are in investments, and if we pre-terminate, then we will incur pre-termination fees and penalties, Mr. Chairperson. And we are also concerned, Mr. Chairperson, on the payment of reimbursements to hospitals. That's why we are maintaining a certain amount of fund to sustain our payment to the hospitals, the health facilities. Bunsod nito, muling naungkat sa pagdinig ng House Committee on Health ang usapin na dapat bawasan ang sinisingil na premium contribution rate ng PhilHealth o kaya naman ay palawigin pa ang benefit packages ng State Health Insurer. Kayo, PhilHealth, clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. May panukala ring wag nang isali sa kukunan ng PhilHealth contribution ang Overseas Filipino Workers o OFWs. Ang OFWs po natin, if I may reiterate, trillion of pesos, 37.2 billion US dollars po ang binibigay sa coffers natin. So we are just saying from the OFW party list and our colleagues na hindi po ba dapat na ibigay naman natin on a bigger scale. Sila po ang the reason why our economy is afloat. Ngunit para po sa aming apela, konsiderihin rin po natin na paano naman po yung mga dependents ng mga OFWs.
Samantala, kabilang din sa reformang isinusulong sa Kamara, kaugnay naman ang paglikha ng Catastrophic Health Insurance Program na nakalaan para sa mga senior citizen. Bukod pa ito sa kasalukuyang sponsorship coverage ng pamahalaan. Ang pondo maaaring kunin sa mas mataas na sin taxes ayon kay Albay Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means. There is room for catastrophic health insurance or carving a catastrophic health insurance for senior citizens within the PhilHealth system. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nai-release na ang mid-year bonus ng mahigit sa 200,000 tauhan at opisyal ng Philippine National Police. Sa pahayag na inilabas ng PNP, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang mahigit sa 7.6 billion pesos na alokasyon para sa mid-year bonus ng mga pulis ay naihulog na sa kanilang mga land bank account. Ang mid-year bonus ng mga pulis ay katumbas ng isang buong buwan na sweldo ng mga ito. Ang mid-year ay bukod pa sa tinatanggap ng mga itong bonus tuwing Disyembre. Hindi naman makatatanggap ng bonus sa mga pulis na mayroong pending cases. Hinalampag ngayong araw ng mga miyembro ng mga transport group na Manibela at Piston ang Central Office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa East Avenue sa Quezon City. Ito ay upang tuligsain ang panghuhuli sa mga jeep na hindi nakapag-consolidate ng kanilang mga prangkisa. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may mga nahuli na ba ang LTFRB ng mga unconsolidated jeepney ngayong araw? Aga, patuloy pa tayong nagpa-follow up sa LTFRB at sabi nila maglalabas sila ng kanilang official statement kung kasama na yung datos kung meron ng mga nahuli na unconsolidated jeepney ngayong araw. Sa ngayon, kasalukuyan dito sa harapan ng Central Office ng LTFRB sa may East Avenue sa Quezon City ay nagpapatuloy yung kilos protesta ng mga transport group na Manibela at ng Piston. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng transport group na Manibela at Piston upang kalampagin ang gate ng Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong araw sa Quezon City. Ito yung mga tsuper at operator na hindi sumama sa franchise consolidation na itinakda ng gobyerno hanggang noong April 30 lamang. Ang iba sa kanila galing sa mga ruta dito sa Metro Manila gaya ng Pasig at Parañaque. At meron din galing sa kalapit na probinsya gaya ng Cavite. Naniniwala ang mga nagpoprotesta na walang karapatan ang pamahalaan na bawiin o kansilahin ang kanilang prangkisa sa pamamagitan ng Department Order na sinusunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Hawak ng mga nagpoprotesta ang mga karatulang may panawagan na ibalik ang 5 taon na bisa ng kanilang prangkisa. At ngayong nagkakahulihan na, sinabi ng mga transport group na patuloy silang papasada. Sinabi ng LTFRB na ngayong araw ay simula na ng panghuhuli sa mga tradisyonal na jeep na hindi pumasok sa consolidation. Maaaring mapatawan ng 1 taon na suspension ng driver's license ang tsuper ng jeep na mahuhuli at may impound din ang kanyang jeepney. Aga, sa ngayon nga dito sa Central Office ng LTFRB ay nagpapatuloy yung protesta ng mga transport group na Manibela at Piston. Meron din naman ditong presensya ng Philippine National Police at ng QCPD para magbantay at mapanatili yung kapayapaan dito sa lugar. Yung lane dito sa may East Avenue ay parehas na bahagi ng kalsada magkabila ay occupied ng mga nagpoprotesta at nung mga kanilang dalang jeep, kaya bahagyang nagkakaroon din dito ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga.
JP, ilang araw ba ang plano nila na pangangalampag dyan sa harap ng LTFRB? May binanggit ba silang period kung hindi sila mapagbibigyan? Aga ang sinabi ng Piston, simula ngayong araw, ngayon yung malaki nilang isasagawa na protesta dahil nga ngayon yung unang araw ng panguhuli dun sa mga unconsolidated na jeepney. Pero yung kanilang gagawing pagproprotesta ay tuloy-tuloy hanggat hindi sila napapakinggan doon sa kanilang mga hinaing. Walang specific na araw pero ang sinabi nila magiging tuloy-tuloy yung gagawin nilang pagtutol doon sa ipinatutupad na PUVMP ng pamahalaan. Aga? At kumusta naman yung daloy ng trapiko dyan, JP? Hindi naman nakaapekto doon sa ginawa nilang pagrarally? Aga, yung parehas na lane dito sa East Avenue, magkabila ay occupied noong mga nagpoprotesta, pati yung mga traditional na jeep na ipinarada nila doon sa kabila. Siguro hindi bababa sa 30 na mga jeepney yung nakita din natin na nakaparada doon sa kabila. At yung magkabilang lane ay nagkakaroon ng bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dahil nga occupied yung magkabilang gilid ng kalsada dito sa East Avenue. Aga? Okay, maraming salamat, JP Nunez. Naipamahagi na sa 2 transport service cooperative sa Pampanga ang 10 bagong modern public utility vehicles kapalit ng kanilang traditional jeep. Mula sa Masantol, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, libre ba yang ipinagkaloob sa mga kooperatiba o sila ba ay mayroong babayaran dyan? Magandang tanghali dito tulog ito na 2 billion pesos. Basta ito nga ay nakahalaga ng nasa 63,000 pesos kada buwan. Ang 10 unit ng modern jeepney ay may kabuang 29,500,000 ang halaga. Ang isang unit naman ito ay nagkakahalaga ng 2,950,000. May monthly amortization ito na 63,000. Huhulugan ito sa loob ng 5 taon sa Maybank. Ang isang unit ng modern jeepney ay may 25-seater na mula sa Dongfeng Motors sa bansang China. Ayon kay Bimer Cuevas, chairman ng Kapampangan Cooperative, malaki ang pagkakaiba ng modern jeep kumpara sa ginagamit nilang dating traditional jeep. Kung dati ay mainit, siksikan, ngayon ay iwas heat stroke. Sa loob nito ay air condition, may television at CCTV camera at may free wifi at kung masira naman ito ay sagot ng kooperatiba ang pagpapaayos. Sa hangin naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sinabi ni Region 3 Regional Director Aminoden Guro, malaki ang kailangan talaga ito, lalo na't marami ang makikinabang sa modern jeepney na magagamit ngayon. Sa ngayon, lahat ng mga driver ng traditional jeep sa rehiyon na nakapag-consolidate ang maaari lamang na maka-avail ng bagong modern public utility vehicle. At lahat naman ng hindi mga driver na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa ay may pit na pinagbabawalan at maaaring hulihin sa kanilang pagmamaneho batay ito sa ordinansa na inalabas ng LTFRB. Sa ngayon nga ay yung 10 traditional modern jeepney ay pinaandar na ngayon dito. Kanina ay narito nakaparada lang pero ngayon ay kasalukuyan ng tinetesting yung 5 modern jeepneys sa Damayan at 5 naman sa Kapampangan Transport Cooperative. At yan mo tayo latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo. Ella? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Makakatulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga local traffic law enforcers ng 10 syudad sa Metro Manila sa pag-i-issue ng violation ticket sa mga motorista.
Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na deputized ng MMDA ang Malabon, Mandaluyong, Valenzuela, San Juan, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig at Quezon City, gayon din ang Pateros. Ang pag-deputize ng MMDA sa mga local traffic enforcers ay kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema kung saan sinasabing ang MMDA ang may jurisdiksyon na mag-regulate ng traffic sa Metro Manila, kung saan pinagbabawalan ang mga LGU na mag-issue ng kanilang sariling violation ticket sa pamamagitan ng single ticketing system. Nakikipagtulungan na ang Bureau of Immigration sa iba't ibang law enforcement agencies para hindi lahat ng kanilang nahuhuli ay dadalhin sa kanilang detention facility. Lagpas na kasi sa kapasidad ng pasilidad ng BI ang mga foreign national na nakakulong doon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Isinusulong ng Bureau of Immigration ang pagsasaayos sa detention center nila sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa siksikang problema ngayon. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, nasa 100 lang ang capacity ng kasalukuyang facility ng BI, ngunit higit 300 na ang nakadetain ditong foreign nationals sa kasalukuyan. Kasama na dito ang mga illegal Chinese workers na naaresto sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na pinadeport noong Martes. It feels like it's getting smaller and smaller every year because the number of arrests that we have is getting bigger and bigger. Nasa pinal na ring pag-uusap kung saan pansamantalang ilalagay ang mga foreign national habang inaayos ang lugar. Target matapos ang nasabing facility hanggang sa susunod na taon. Importante din kasi is make the area livable, maganda at kahit paano decente. Kasi yun din naman ang goal natin. Hindi naman natin gagawing 5-star hotel ito, but actually gusto natin livable ito for foreign nationals that are facing deportation charges. Because again, this is not a jail. This is a detention facility for foreign nationals na merong mga deportation cases. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan ng Bureau of Immigration sa ibang law enforcement agencies para hindi lahat ng kanilang mahuhuli ay dadalhin sa BI detention facility. We make do with what we have, and what we do is we partner with other local law enforcement agencies. If there are joint arrests, sa kanila ang physical custody. Like in the case of PAOK, since it's the operation, sa kanila yung physical custody, sa amin yung legal custody, because there's really no space in our facility right now. Kasama rin sa plano ng BI na mas paigtingin at dadagdagan ang seguridad sa gagawing rehabilitasyon ng kanilang detention facility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapalit ng kandidato matapos ang deadline ng filing of Certificate of Candidacy o COC para sa darating na May 2025 midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipagbabawal na ang substitution kung ang dahilan ay ang hindi na pagtakbo ng isang kandidato o withdrawal ng candidacy. Hinimok din ito ang mga nagnanais na tumakbo sa nalalapit na eleksyon na ilatag na kaagad ang kanilang kandidatura sa darating na October 1 hanggang 8 kung talagang nagnanais na magbigay ng serbisyo sa publiko. Tiwala si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na hindi labag sa konstitusyon kung i-reschedule ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 2026. Samantala, paborable naman sa Commission on Elections o COMELEC kung maililipat ang petsa ng BSKE. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Kumpiyansa si Camarines Sur Representative El Rey Villaferte na walang lalabagin sa saligang batas kung ililipat ang petsa ng susunod na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Inihain ng kongresista ang House Bill No. 10344 upang i-reset ang susunod na BSKE at gawin ito sa October 2026 sa halip na sa December 2025. Ayon sa mambabatas, hindi makatwiran na 2 taon lang ang magiging termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. October 2023 nang isagawa ang huling BSKE. Malinaw naman kasi sa Constitution na ang term 3 years and nakalagay naman doon ang Congress ang magdedetermine ng date ng barangay election. So, sang-ayon naman po ito sa Constitution at Local Government Code. Gayunman, hindi naman itinanggi ng mambabatas ang posibilidad na kwestiyonin din ito sa Korte Suprema. Hindi na inaasahang maipapasa ang panukalang batas bago ang adjournment ng Kongreso ngayong buwan ng Mayo at posibleng maipasa pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, inaasahan naman ang kongresistang makalulusot agad ito sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ako sa Congress, kumpiyenta po ako na majority, overwhelming majority, pabor dyan. I cannot speak for the Senate, but I think they will also agree because lahat ng barangay elections na ini-extend, pabor naman sila. Ito, hindi naman technically ini-extend. Hina-harmonize lang at sinusunod lang po yung constitutional guarantee na 3 years. So, palagay ko naman pati sa Senado ay makikita nila ito na tama po itong panukalang to. Samantala, paborable naman sa Commission on Elections o COMELEC kung mailipat ang petsa ng BSKE. Ito ay dahil kailangang paghandaan din ng komisyon ang May 2025 midterm polls. Sa parte ng COMELEC, ay malaking kagaangan po ito kung maililipat kahit ilang buwan lamang po sa 2026 yung barangay at SK elections. Dahil po sa ngayon na hindi pa kami tapos maghanda sa May elections, kami po kasabay nang naghahanda para sa barangay at sangguniang kabataang elections. June 2023 nang ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Republic Act No. 11935 o ang batas na nagpaliban sa December 5, 2022 BSKE. Gayunman, kinilala nito ang pangailangan nitong maisagawa noong October 2023. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang nasa 40 mga barko ng China, kabilang na ang mga warship na sinasabing pumuesto sa Scarborough Shoal upang harangin ang civilian mission ng Pilipinas. Sa isang ex-post, sinabi ni former U.S. Air Force official at ex-defense attaché Ray Powell na kumilos na ang mga barko ng China upang pigilan ang civilian mission ng atin ito koalisyon. Ayon kay Powell, mayroon umanong isang Navy ship, 8 Chinese Coast Guard vessels at 34 na Chinese militia vessel ang nakaposisyon sa Scarborough Shoal. Tinangkang harangin at paghiwalayin ng 2 barko ng China ang civilian convoy ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahapon. Sa kabila nito, ayon sa atin ito koalisyon, nagpatuloy sa paglalayag ang kanilang contingent habang binabantayan naman ng barko ng Philippine Coast Guard. Narito ang report ni Ryan Salatandon. Sa videong ito na ibinahagi ng Akbayan at Atin Ito Coalition, kita ang barko ng Chinese Coast Guard na pilit lumalapit sa contingent ng civilian convoy ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon May 15 habang naglalayag sila sa layong 50 nautical miles lamang mula sa bayan ng Masinloc, Zambales na malinaw na nasa teritoryo pa ng Pilipinas at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Pero itinuloy lamang ng ating contingent ang kanilang ruta. Nakabantay naman sa convoy ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard na nakipagpalitan pa ng radio challenge sa Chinese Coast Guard. Sa isa pang video, nakitang nakalapit na ang barko ng China.
Ayon sa atin ito, koalisyon, 2 barko ng China Coast Guard na may hull numbers na 4108 at 4109 ang nakalapit sa convoy. Sa isang mensahe, sinabi ng atin ito na sinusubukan ng China na harangan at paghiwalayin pero nanatiling nakadikit ang barko ng Coast Guard upang mapigilan ang pagtatangka ng Chinese vessel. Sa gitna naman ng presensya ng mga Chinese, mataas pa rin ang moral ng volunteers ng atin ito hanggang kinagabihan sa West Philippine Sea. Kahapon din ay nakapaglagay ng boya ang civilian convoy upang markahan ang teritoryo ng bansa sa WPS. Bahagi rin ng misyon na makapagbigay ng fuel at pagkain sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakarating na sa Baho de Masinloc ang advance party ng atin ito civilian mission. Ito ay matapos na matagumpay na malusutan ang tangkang panghaharang ng mga barko ng China. Matagumpay na naihatid ng mga ito ang krudo at mga pagkain na ipinamamahagi sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Para sa atin ito coalition, patunay lamang ito ng katapangan at pagiging maparaan ng mga Pilipino sa gitna ng mga hamon na ating kinakaharap. Tiniyak ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, ang suporta ng kanilang bansa sa Philippine Coast Guard para sa capacity development nito. Partikular na rito ang pagkakaroon ng karagdagang mga barko. Kahapon, personal na bumisita sa PCG headquarters ang Japanese ambassador kung saan pinag-usapan ang suportang ibibigay ng Japan. Bukas, isang kasunduan ang lalagdaan sa pagitan ng dalawang panig para sa acquisition ng 5 97-meter multi-role response vessels. Ayon sa PCG, inaasahan darating ang mga ito sa bansa sa taong 2027 to 2028. Inihayag ni Solicitor General Menardo Guevara na posibleng maghain ang OSG ng co-warranto petition para questionin ang pagkakatalaga kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solgen Guevara, sa ngayon ay nangangalap na sila ng mga impormasyon kaugnay sa kasintahan ni Mayor Guo na ngayon ay iniimbestigahan dahil sa umano'y kaugnayan nito sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Tarlac. Kasama rin sa kinwestiyon ngayon ang tunay na identity at citizenship ng alkalde. Inaasahang haharap ngayong araw sa House Ethics Committee hearing si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Bunga ito ng inihaing reklamo sa komite ni Tagum City Mayor Ray Uy kaugnay ng mga pagliba ng kongresista sa mga pagdinig ng House Committees at plenary session, seditious remarks at iba pa. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, tapos na ba ang deadline kay Congressman Alvarez para maisumite yung kanyang sagot dito sa mga reklamo laban sa kanya? Ella, 10 araw ang ibinigay na palugit ng House Committee on Ethics and Privileges kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez upang sagutin yung mga reklamong inihain laban sa kanya ni Tagum City Mayor Ray Uy. Yung unang pagdinig ginanap yan noong May 3 at ngayong araw nakatakda ulit dinggin ng komite ang mga reklamo laban sa House member. Binubuo ng 3 punto yung inihaing complaint sa panel laban kay Congressman Alvarez. Ang mga pagliban nito sa mga pagdinig ng House Committees at plenary sessions, gayon din yung umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte. At pangatlo naman yung seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay pag-handle nito ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Una namang itinanggi ng Vice Chairperson ng House Committee on Ethics and Privileges na si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalo na pamumulitika ang tugon ng House panel lalo na't kinikilalang
kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Alvarez. Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa admonition, reprimand, censure, 60 calendar days suspension, expulsion at anumang penalty na irekomenda ng komite ang sinumang House member na mapatunayang guilty sa mga reklamo na inihain laban sa kanya. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa kapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Minardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si dating Senador Antonio Trillanes, binabalak ding imbitahan sa pagdinig. Kabilang ang dating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Nagsagawa ng strike ang mga minero ng Dalikno Itogon, Benguet matapos magpalabas ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera Administrative Region ng stoppage order upang ipatigil ang pagmimina sa lugar. At mula sa Baguio City, naroon si Grace Doc Tolero live. Grace, ano-ano ang sabi ng MGB Cordillera o Mines Geosciences Bureau? Bakit nila ito ipinahinto, yung pagmimina doon, at gaano karaming minero ang apektado nito? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon nga sa pamunuan ng MGB CAR o Mines and Geosciences Bureau Cordillera, wala silang permit at kailangan nilang mag-apply para sa minahang bayan. Nasa 500 hanggang 1,000 mga minero ang apektado sa naturang stoppage order. Nagsagawa ng barikada ng mga minero at manggagawa ng Duntog Manganese Pocket Miners Association o DUMAPMA sa sitio Dalikno Itogon, Benguet. Nagsagawa ng strike ang mga manggagawa ng minahan upang igiit ang kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan sa harap ng sapilitang pang-aagaw umano ng Benguet Corporation Incorporated o BCI sa mga pocket mines ng DUMAPMA, maging ang pagtataas ng bayad sa mga kagamitang pangmina. Noong nakarang linggo, nagbaba ang Mines and Geosciences Bureau Provincial Mining Regulatory Board ng stoppage order sa mga pocket mine ng DUMAPMA dahil umano sa regulation at mga environmental issue. Ayon sa pamunuan ng DUMAPMA, bago pa man ang stoppage order, sinubukan na ng BCI na buhayin ang kanilang application for production sharing agreement 105 o APSA 105 na sumasaklaw sa area ng DUMAPMA kasamang ilang bahagi ng mga barangay ng Ampukaw at Virac. Consideration lang po para sa mga livelihood namin dito sa Duntog kasi maraming mawawalan ng kabuhayan, lalo na dahil dito lang ang pagmimina lang po yung main source ng income ng mga tao dito. Tinatayan na sa 500 hanggang 1,000 manggagawa ang apektado sa pagpapatigil ng kanilang kabuhayan kung saan apektuhin ang kanilang mga pamilyang binubuhay at pinag-aaral. Gayon din, hindi lamang ang mga residente ng Itogon ang apektado sa stoppage order dahil kabilang din ang mga manggagawa rito ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya sa Cordillera at Cagayan. Ayon naman kay MGB CAR Regional Director Faye Apil, kailangan nilang mag-apply para sa minahang bayan. Sinabihan namin na mag-apply sila para
makita namin tingnan namin kung ano talaga, pumasok ba sila sa Benguet Corporation or sa ISRI. And kasi kung pumasok sila sa patent ng Benguet Corporation or permit ng they have to get the consent of the company. Kagaya ng ginawa ng LIPMA, di ba? Iginiit ng mga mamamayan ang kanilang mga panawagan sa pamamagitan ng pagbarikada na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pakikibaka para sa kanilang mga karapatan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ililipat na ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte ang mga evacuee sa nangyaring mudslide sa Barangay Siana noong May 11. Mula sa evacuation center ay ililipat na ang mga ito sa temporary shelters dahil marami sa kanila ang nagkakasakit na bunsod ng matinding init ng panahon. Para sa detalye, may report si MJ Vasquez live. MJ, gaano pa ba karami ang nasa evacuation center at kailan sila nakatakdang ilipat sa temporary shelter? Ella, matapos ang naganap na landslide sa Barangay Siana sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte nitong Mayo 11, namamalagi pa rin sa evacuation center ang nasa 296 na pamilya o katumbas ng 1,161 na mga individual. Ella, wala pang binanggit ang LGU Siana kung kailan ililipat ang mga evacuee, pero ayon sa LGU, sa lalong madaling panahon ito kapag makahanap na sila ng bakanteng marerentahan na bahay para sa mga evacuee. Ilan sa mga problema ng ating mga residente ang matinding init na kanilang nararanasan sa evacuation center. Ang kanilang mga anak ay nagkakasakit na rin. Ayon sa LGU Siana, hinahanapan na nila ng pansamantalang bahay ang nasa 296 na pamilya habang wala pang inaanunsyo ang Mines and Geosciences Bureau o MGB na ligtas na lugar at kung pwede na bang bumalik sa kanilang mga tirahan ang mga apektadong residente. Patuloy naman ang tulong na ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Mainit at iba pang mga ahensya para sa mga residente. At ayon sa MGB, patuloy pa rin ang isinasagawa nilang investigasyon sa nangyaring mudslide dulot ng bumigay na tailing storage facility. Binabantayan din aniya ang lugar dahil sa banta ng ulan na posibleng magdulot muli ng paglambot ng lupa. Yan muna ang ating live mula dito sa Surigao del Norte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, MJ Vasquez. Naobserbahan ang isang phreatic event o mahinang pagsabog mula sa crater ng Bulkang Taal kaninang umaga. Base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naobserbahan ang short-lived phreatic event sa bunganga ng Mount Taal bandang alas 8:54 ng umaga kanina. Tumagal ito ng halos 3 minuto kung saan umabot sa 300 metro ang taas ng steam plume na humapay sa direksyon ng west-northwest. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano. Nagkasundo sina US President Joe Biden at katunggaling si Donald Trump na magharap sa dalawang televised presidential debates sa June 27 at September 10. Nakatakdang isagawa ang June 27 event sa Atlanta, Georgia. Sa mga nakalipas na araw, nagpalitan ng mga patutsada ang dalawa sa social media kaugnay ng debate bago ang November presidential election. Hindi naman dumaan sa Presidential Debate Commission ang napagkasundoang debate. Kinasuhan ang magkapatid sa Estados Unidos dahil sa pagnanakaw ng nasa $25 million o 1.43 billion pesos na halaga sa cryptocurrency sa loob lamang ng 12 segundo. Batay sa prosecutors, nakapag-aral ang mga ito sa Massachusetts Institute of Technology na isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa Amerika na haharap sa wire fraud at money laundering sina Anton Piraire Bueno, 24 years old, at James Piraire Bueno, 28.
Ayon sa US Department of Justice, ginawa ang pagnanakaw gamit ang komplikado at pinakabagong sistemang pinagplanuhan ng dalawa sa loob ng ilang buwan at isinagawa lamang sa loob ng ilang segundo. As we allege, the defendant's scheme calls the very integrity of the blockchain into question. The brothers, who studied computer science and math at one of the most prestigious universities in the world, allegedly used their specialized skills and education to tamper with and manipulate the protocols relied upon by millions of Ethereum users across the globe. Sumailalim sa ilang oras na surgery ang Slovak Prime Minister na si Roberto Fico matapos barilin sa isang assassination attempt araw ng Miyerkules, May 15. Batay sa Slovak Deputy Prime Minister, nakaligtas na ito sa life-threatening condition at nasa stable ng kondisyon. 5 beses binaril ng gunman si Fico at tinamaan sa tiyan. Nakadetine na ang suspect sa pamamaril na isang 71 taong gulang na writer at founder ng isang literary club. Sa ika-4 na pwesto ang COMELEC suffragettes matapos talunin ang Senate Lady Defenders. Tuloy-tuloy naman ang mainit na winning momentum ng BFP Lady Firefighters na ngayon ay nasa 7th straight win na. Habang maagang tinapos ng AFP Lady Gunnar ang kanilang game kontra SSS Pension Protectors. May report si Harry Ilagan. Sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena, Manila kahapon. Sa unang set pa lang ng first game, nanguna na ang COMELEC Suffragettes ng 7 puntos kontra Senate Lady Defenders sa sunod-sunod na puntos nila Judith Abil at Danica Genrauli sa score na 25-13. Kaya naman umakyat ang kupunan ng COMELEC sa ika-4 na pwesto sa team standing matapos talunin ang Senate Lady Defenders. Sa second set, nahirapan pa rin ang Lady Defenders sa sunod-sunod na atake ni Judith Abil at service aces ni Genrauli. Panalo ang Suffragettes sa score na 25-16. Sa third set, sinubukan ng Lady Defenders na dumikit sa score ng Suffragettes. Ngunit tinagbakan sila ng magkakasunod na cross-court attack at down-the-line hit ni Judith Abil. Sa huli, panalo pa rin ng COMELEC sa score na 25-17. Nakapagtala ng 40 attacks, 1 block at 9 na service aces ang Suffragettes. Napiling best player of the game si Judith Abil na may 21 attack points. Nagpursige talaga kami sa ensayo. Yung mga lokal namin, yung mga taga-COMELEC talaga, yung mga import, yung lungan ng mga lokal, yung mga import, yung service receive namin na lagi namin pinapractice, yung gumana, nanalo kami. First set pa lang parang wala nang gana yung team. Doon pa lang, nakakuha na ng momentum yung kalaban at nadala na nung second set at saka third set. Plus, nag-e-error pa yung mga mga guest player namin. Sa second game, nakapagtala na ng 7 straight wins ang BFP Lady Firefighters matapos matalo ang kupunan ng Judiciary Justice Servers. Nagpakawala ng sunod-sunod atake sina AJ Mamangon, Angeli Bentic at Gang Avellana sa first set. Sa second set at third set, sinubukang makabawi ng Justice Servers sa tulong ng combination play at down-the-line hit at service aces ni Fesebre at Tubog. Ngunit nabigo ang mga itong may panalo ang laban. Nakuha ng Lady Firefighters ang panalo sa tatlong magkakasunod na set sa score na 25-22, 25-22 at 25-20. Best player si AJ Mamangon ng Lady Firefighters na nakapagtala ng 8 attacks at 2 service aces. Nasa ikatlong spot pa rin ang Lady Firefighters na may 7 panalo at 3 talo. Nasa ika-7 rank naman ang Justice Servers na may 3 wins, 6 losses. Lahat naman po talaga silang team pinagkakatiwalaan
namin. Yung mga lahat silang players. Kaya may mga players din kami hindi masyadong binabad kasi ipe-prepare namin for the next match po. Medyo kinulang kami sa depensa, parang ang bilis mapagod ng mga players ko, tsaka nagtitinginan ayaw sundan yung bola. Tsaka talagang wala yung communication ng team, kaya nawawala yung depensa namin. Sa third game, nakuha ng AFP Lady Gunner ang panalo sa 3-0 matapos mawala ang momentum sa laro ng SSS Passion Protectors. Sa umpisa pa lang ng unang set, nagpakawala na agad ng sunod-sunod na atake si Ayari Yonko at Cheryl Jackie ng Lady Gunner sa Passion Protectors. Sa second and third set, sinubukang makabawi ng Passion Protectors sa tulong ni Pachari Samuang, ngunit hindi nila nakuha ang panalo sa dalawang magkasunod na set dahil sa mga off-speed attack ni Ayari Yonko at cross-court attack ni EJ Bentinho. Natapos ang labanan ng dalawang koponan sa score na 25-15, 25-12 at 25-21. Nakapagtala naman ang Lady Gunner ng 37 attack points, 4 blocks, 13 service aces. Napiling best player of the game si Ayari Yonko na may 17 attacks, 3 blocks at 2 aces. Nasa ikalawang spot pa din ang Lady Gunner na may 7 wins at 2 losses. Nasa ika-6 naman sa team standing ang Passion Protectors na may 3 wins at 6 losses. Galing kami sa pagkatalo. Yun nga sabi ko nga sa kanila, normal na yung talo kasi lahat naman nag-i-aim na matalo yung AFP. Pero doon sa pagkatalo namin, marami kami natutunan. Lumaban naman sila kaso parang too late na. Parang naka-adapt sila doon sa sistema ng AFP nung third set na. Parang nasayangan ako doon sa first 2 sets na parang bigay. Parang hindi sila gumagalaw, sira yung depensa nila, daming errors. Halos kalahati yata ng score ng AFP, errors ng SSS. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na linggo, May 19, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Emissaries versus BFA Lady Firefighters sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng AAP Lady Gunner laban sa Comelec Suffragettes alas 2 ng hapon. Habang Senate Lady Defenders at PNP Lady Patrollers naman ang maglalaban sa third game alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naantig ang puso ng maraming netizens sa isang viral post ngayon sa social media tungkol sa isang lola na nanlilimos ng piso pambayad ng graduation picture ng kanyang apo. Sa post ni Bam Del Yosa Trinidad, ikinuwento nito ang panlilimos ng isang lola na nanghihingi sa kanya ng piso. Subalit nang bigyan niya ito ng 5 pisong barya, sinabi ng lola na sobra ang ibinigay sa kanya ni Bam. Nang tanungin niya si lola kung para saan ang kanyang ipinanglilimos, sinabi nito na nangangailangan siya ng 180 pesos pambayad ng graduation picture ng kanyang apo. Ayon kay lola, walang-wala umano silang pera kaya kahit taga Pandibulacan pa ang matanda ay dumarayo siya sa iba't ibang lugar para lamang makalikom ng pera. Agad naman siyang binigyan ni Bam ng higit pang halaga na kailangan ni lola para sa graduation pic ng apo. Well, nakakatuwa
at nakakalungkot. Yun ang aking naramdaman dun sa kababasa ko lang na item. Dahil natutuwa ako dahil natulungan ni Bam si Lola para makabili ng graduation picture para sa kanyang apo. Nalulungkot ako dahil nasaan ang mga anak ni Lola na hinayaan nila yung Lola pa ang manlimos. Bakit hindi na lang yung mga anak ang gumawa para doon sa apo ni Lola? Sana nga magbunga po ng mabuti itong viral post na ito. Hindi na kasi natin alam din yung family background, kung nasaan yung mga anak. Pero magkaganon pa man, we are hoping na malingap si Lola. Diba? Kasi imagine sa halagang 180 yung graduation picture, no? Pinalilimos pa ni Lola para dun sa kanyang apo. Nakakaawa naman talaga. At ang panalangin ko din, sana malayo siya dun sa mga kapahamakan, baka madapa. Dahil Lola na medyo nakita ko nga kanina sa screen, medyo may edad na. Baka malabo pa ang mata, baka may matapilok, yun, yung mga disgrasya. Sana, yun lang ang panalangin natin na sana nga ay malayo siya sa kapahamakan din. Tsaka, yung pagkakataon din kasi ito, na may lumalapit sa'yo, humingi ng tulong. Actually, opportunity mo yun makagawa din ng mabuti dun sa kapwa mo. Kapalaran mo at maging doon sa tinulungan mo. Pero merong iba nagsasabi, ano yung sinasabi nila? Kasi meron din daw sinasabi na may sindikato, kailangan magpaawa ka. Pero sa akin kasi kung maliit na bagay na lang, tapos nakakita ako ng gano'n na Lola, bibigyan ko na din. Yung maliit na bagay sa'yo at malaking bagay sa iba, wag mo na ipagkait. Diba? Ibigay mo na. At kapalaran mo yun dahil doon na-exercise mo yung paggawa mo ng mabuti. Yung makagawa ka kasi, nakatulong ka. Nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, na-practice mo yung bagay na nanlimos ka. Kapalaran mo yun dahil syempre may ganti ang Diyos doon na in-exercise mo yung awa mo sa kapwa-tao mo. Diba? Kaya opportunity mabuti yun na syempre magawa natin ng kabutihan yung kapwa. Alam mo, naisip ko lang dahil nung bata pa ako, pag nakakita ako ng mga nanlilimos, ang nasa isip ko, naku, baka si Lord dito, baka nagpapanggap na pagbibigay ako, baka mamaya bigla siyang, anak, maraming salamat sa tulong mo. O, diba? Ang gawang mabuti, magbubunga po yan ng mabuti. Kaya kahit ano pang sabihin nila doon sa mga namamalimos, kesyo may nasa likod niyan, lumapit sa'yo, kung ano yung maitutulong mong mabuti, gawin po natin. At yun po ang ating laging, syempre, kampanya, di ba? Na yung paggawa ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama, kundi mabuti ang ibubunga niyan. Kaya yun. Okay, at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 14 na nagsasabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.